Ito naman sa Pogi Points, papunta tayo. Mr. Vice Parang Chair. hindi mo siya binigyan ng Pogi Points. Ay, hindi, wala nga. Tsaka yung Mabait yan! Tsaka yung pagkano niya. Ginanon mo. Mabait yan. So, eto na nga, Buboy. Hindi, gusto ko kasi itanong. Kasi curious lang ako. Kasi, di ba sa panahon ngayon, iba na. Mga babae, talagang nagtatrabaho na rin. Hindi kaya before na, ang babae sa bahay, alaga bata. Iba na din ngayon. Like, ano na din sila, they take home bacon also. You know, chicken dinner, ganyan. Yes, oo. So, nag-aambag na rin talaga sa family. Financial. Minsan, nangyayari pa nga, mas malaki yung sahod ni Mrs. kaysa kay Mr. Di ba? Minsan ganon. Sa case nyo ba, halimbawa, ikaw, as a husband, nakaka-hurt ba ng ego ninyo if halimbawa alam mo na mas malaki ang sahod ni Mrs. ganyan? In general, hindi ko alam ha. Pero para sa akin na lang. Sa akin na lang, hindi siya nakakababa ng ego, gano'n? Hindi siya nakakababa ng ego sa akin. Kasi para ako, mas magiging proud siguro ako. Kasi bakit? Una-una sa lahat, pumasok ako sa isang relasyon. Nung bago pa kami maging kami, may mga priorities na ako eh. Kumbaga, yung budget ko, yung pera ko, meron nakalaan na yan. So, nung pumasok na siya sa akin, alam ko na may mga kailangan din akong gawin. Diba? Siyempre, actually yung bahay ko po talaga, bago pa ako lumipat, wala talagang laman. Kama lang. Ganun lang. Simula na pumasok sa buhay ko, gulat na lang ako. Parang kahapon ko lata nakita yung bahay ko talaga. Yung parang, ganito na pala to. Ang dami ng mga borlo-borlolo. Ang dami na. Kumbaga, binigyan na ng kulay ang buhay ko. Hindi, totoo. Hindi, walang halong biro. Kasi, hindi ko na mamalayan. Trabaho lang ako ng trabaho eh. Di ba? Oo lang ako ng oo. Pero nandyan si Isay, hindi na ako kailangan pa magkano kinikita mo? May trabaho? Ay, hindi eh. Yung binigay niya sa aking effort na gano'n, hindi ko na kailangan tanungin pa kung ano yung financial na kaya niya. Tsaka let us always remember siguro na ang serbisyo, sabi ko nga kanina, hindi yan, walang katumbas yan. Totoo. Diba? Ang help, hindi laging financial. Hindi laging monetary, hindi. Serbisyo, oras, pagmamahal, pag-aaruga, pag-aalaga sa mga bata, paghatid sundo sa mga bata, paghatid sundo sa'yo, paghintay sa'yo nang hanggang late kang umuwi. Lahat yan may value. Priceless. Meron akong gusto may sinabi si Ate Cha kanina sa akin doon sa walang kabayaran ng pagiging ina. Walang katumbas. Walang katumbas. Kasi yun sinasabi, kanina kasi napag-usapan namin natin man. Dinidiscuss lang namin yung pag-uusapan natin. Parang yung iba, yung ibang asawa, parang bakit yung mga lalaki nade-demandan sila. Halimbawa, naghiwalay sila. Yung mga lalaki masyadong dinedemandan ng money. Yung mga babae, hindi masyado. Although may mga kakilala ko na naghiwalay sila dahil mas mataas ang sinasahod ni Mrs., siya yung kailangan magbigay. Meron ganun, pero very rare. So sabi ko, kasi kami na yung nanganak. Hindi mo kayang you cannot put a price on that. Kasi buhay namin yung binigay namin. Walang kapantay yun. So, I think, para naman sa side ng mga babae na nanghihingi ng support, it's fair enough. Yes. Basta maging fair ka lang doon sa hinihingi mo din na amount. Kasi konsensya mo din yan, di ba? Pero, yun lang, para ipagtanggol lang din yung side nila. Na ito talaga yung contribution ng isang babae sa humanity. Di ba? Yun yung obligasyon niya kay Lord. Diba? Mag-reproduce. Na may ambag din naman yung lalaki. But, oo naman. Iba pa din yung ikaw yung nanganak kasi talaga. Totoo. Di ba? Walang yun. Walang katumbas yun. So, ito naman, pagdating naman sa love, Ate Mane, meron ba talagang mas nagmamahal? At okay lang ba yun? Parang nafe-feel ko yan. Parang, yung jowa ko ba, mas mahal niya ako kaysa mahal ko siya. Kasi, mas sweet kasi siya. Pero, for me, it doesn't mean, mas mahal mo ako. Pero ano ba, mini-measure ba yun? Ano yan, Tati Cha eh? Di ba parang love? Kasi hindi siya parang araw-araw. Minsan kasi, kunwari, galing ako work, kinabukasan pagod na ako. Wala ako sa mood na parang yung yung love na love. Kasi pagod nga. So, siya yung parang in peak. At respect niya yun. Naiintindihan niya yun. Minsan naman, merong sitwasyon na ako naman to. Siya naman yung medyo
yan, nagsiselfon. Mamaya ka na mag-scroll. Lumayo ka na, okay na. Naintindihan na. So pag gumana na siya, naintindihan ko na yun. Kapag meron siyang gusto niya ng me time. Pero, pag once naman kapag kami naman ang inhit, hindi namin pinapalagpas yung moment na yun. Talagang yakapan, kiss, laro sa kids, banding malala. As in, sinusulit namin yung moment na in-pick kaming dalawa. Kasi hindi siya araw-araw ganun. Tama. Pero yung respect, araw-araw dapat. Yes! Louder! Yung respect, dapat laging araw-araw. Yung kasi katulad nga po nung sa pagpapaligo ng mga bata, yung mga house chorus, tawag na? House chores? Chores. Chorus! Come on! House chores. Kunwari po, pag sa mga wala akong... Ba't chorus? Pag may taping ako, usually gusto ako rin nagpapaligo kay Kyrie, sa anak ko. Bago ka umalis. Minsan, pag ang gagawin ko na lang, maghihiwa na ako ng kalabasa, sayote, kung ano pa, patatas. Tapos sila na lang si Isay na lang grinder. Ipaano na lang, gagawin niyang puree. So, mag-chat na lang. Taray, puree! Diba? Spell mo na yan! Spell mo na yan! Spell na! Puree! Double E ba? Umentry! Sabi sa Indian! So, ganun lang. So, yun nga, tama yun. Tama po yung sinabi niyo natin, Manny. Kapag kaya mo namang gawin na lang. Oo. Huwag mo lang iasa parang, ay, gagawin naman niya yan. Oo. Huwag na yung ganun. Tama. So, pag nandyan yung tupiin, at alam mo may ginagawa si Mrs. Ako, tutupiin ko na lang yan. Oo. Pero minsan nagiging namin yan kasi makalimutin ako. Kita mo namang merong damit doon, hindi naman tinupi-tupi. Oo nga, no? Paano man ako, gano'n. Hindi kasi masaya magtupi Actually. Diba? Alam mo, nag-aaway kami dyan. Hindi naman away, talo. Nagtatalo kami dyan. Pakiayos naman yung yung drawer mo. Ako na ngayon nag-aayos yan. Mami, promise. Ginagawa ko yung best ko. Para magtupi ng damit. Dahil sa tiklopin. Padrama na to. Nagawa ko. Ito na mga ganong series. Dapat ganun eh. Dapat may ganun eh. Turuan mo ko. Kahit anong turuan mo ko. Dapat alam mo na yan. Manood ka sa YouTube. Nanood ako sa Totoo YouTube. yun. Marunong ka na magtupi. May marunong naman po. Diba, Hindi. Sagutin mo ako. Hindi po. Paano ka sa puwet? So anyway, going back to pagmamahal. Ayan. Kung meron dapat higit, meron dapat mas nagmamahal at hindi. Di ba meron nangyayari ba yun? Sa inyo ni Kuya Aljon? Sa amin hindi, pero alam mo kung mangyari man yan, huwag kang magreklamo. You know why? Kasi pribilehiyo ang magmahal. Magmahal ka ng sobra, bakit? Yes. You loved. Yes. You love the person. Yes. Minahal ka ng sobra, thank you. Yes. You loved me well. Magmahal ng sobra. Yes. Wala naman eh. Anong problema doon? Walang mali. Yes. Oo. Alam mo, meron ako mga moments na ganyan na gusto kong patayin yung jowa ko. Nakakasama din na ugali talaga eh, no? Gusto ko yung dito. Sa pribilehiyo. Kabaliktaran, no? Papatayin. Hindi, grabe no? yung gigil. Sa utak niya lang po yun. Sige, hindi. Intrusive thought. Okay, ibay natin. Napainom Meron na mga ako eh. times na nanggigigil talaga ako. Pero well, iniisip ko na lang din talaga, like mahal na mahal niya pa rin ako. Pero like sometimes pag paulit-ulit talaga, sasabihin ko, hindi mo ako talaga mahal. Mahal mo yung sarili mo. No. May ganon. You know, when you feel that way, yun nga eh, yung pinag-uusapan din natin na kapag nasa verge ka na, nung di ba minsan ganon eh, sasabihin mo, di ba na, naku, ugali nito! Di ba? Di ba? Yung, di ba? Yung sinasabi mo. Di ba, Chang-cha, yun yung gumaganon. Gusto ko siyang patayin, ate! Ganon. Gumaganyan pa yan. Gusto siyang patayin. Alam mo, pag ganon ang pakiramdam mo, always go back to why you're together. Bakit mo siya minahal? Ba't kanya minahal? Why you have children? Yes. Paano kaya, no? Actually, aksidente lang eh. Alam ko yan, kinuwento mo sa akin yan. No, really. Joke lang. May intrusive thoughts lang po ako, Timane. Naku, may intrusion pa talaga. Paano naman po kung ang meet, kunwari, na-meet ko yung asawa ko sa Rambolan?
Ganon. Karambulan. Oo. Karayot mo. Parang Mr. and Mrs. Smith. Talaga ba? Karayot mo siya? Ay, di po. Ano lang, intrusive thoughts lang po. Intrusive thoughts lang po. Kunwari, nag-meet kami sa Rambolan. Okay. Ganyan, nagbabasagan ng bote. Tapos nagkatinginan kayo ng ganyan. May Bote. mga bubot. Tapos may itlog. Sinataas yan. Pero hindi pa rin naalis yung tingin mo. Oo. Ibig sabihin. Iba yun. That's love. Wow! That's true love. Hindi True totoo. love yun. Nakita niyo yun? Kahit anong sabihin mo sa Kahit kanya, anong negative, may positive sabihin yan. mo. Si Ate Mane. Oo, Hindi dapat siya Mane, dapat tamalin siya. Hindi manilin. Tamalin. Ay, may entry. Teka ha. Ayoko na. Alam mo, hindi. Maswerte talaga ako sa nilakihan ko environment sa kanila ni Kuya Bitoy. And everybody sa Pepito family. I am so honored and blessed. Totoo. Happy kami that we have you. Kayong And mga we- kabataan. Ang saya ko. Anytime